Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, auto promoter ng The Five Holy Bible. Akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaliwanagan ng Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos, pala at pinoprotektahan ng Panginoon Diyos sa mga kabayan mula sa ating banal na Panginoon Yeso Kristo. Ngayon po ibabasahin ko sa inyo ang mensahe ito mula po sa Bagong Tipan, ang mabuting balita na pag-ahari ng ating banal na Panginoon Diyos, sa banal na Panginoon Yeso Kristo. Ayon po dito kay Apostol San Lucas, Kabanata 1, talatang 26 at 20. Ito po ang mensahe. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth ang Ariel, ay isinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na nagngangalang Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, kanyang binati, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Ika niya, "Sumasa iyo ang Panginoon." Pagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 1, talatang 46 hanggang 48. Ito po ang mensahe. Sinabi niya Maria, "Ang puso ko ay napupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na sapagkat nilikit niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawagin kapalan sa lahat ng kanyang lahi." Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Efeso, Kabanata 5, talatang 20. Ito po ang mensahe. Dapat mali ng mga taki ang kanilang asawa tulad ng sarili ng katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Pagpatuloy po natin ang taga-Kolosong Kabanata 3. Ito po ang mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagpalitan. Pagpatuloy po natin sa 2 Timoteo, Kabanata 5, talatang 2 hanggang talatang 4. Ito ang mensahe. Ituring mong ina ang matatandang babae at pakikitunguhan mo ng buong kalinisan ang mga kabataang mga babae na parang kapatid mo rin. Galang mo at tulungan ang mga babaeng balo na walang ibang inaasahan sa buhay. Tutuloy po natin sa 1 Pedro, Kabanata 1, talatang 12. Ito po ang mensahe. Walang itinatanging ang Diyos. Pinahalagan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At yamang tinatawag siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo rin nabubuhay. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Mula dito sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible. Salamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, binigyan ng ating banal na Panginoon. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. May naman ay paliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe ito mula sa tema na pinagpala at pinoprotektahan ng Diyos ang kababaihan. Nais pong ibabatid sa atin ng ating Diyos ang kanyang pagmamahal sa mga kababaihan. Nais ibabatid ng Panginoon Diyos sa lahat, lalong na sa mga kababaihan, ang kanyang pagmamahal at patas na pagtingin para sa mga kababaihan. So, nais niyang sa mga magitan ng banal na Panginoon Kristo, mula dito sa kanyang mula dito sa mabuting balita. So nais ang banal na Panginoon Diyos na ganito niya tinatrato ang mga kababaihan. Mula sa banal na Santa Maria, pinakita niya kung gaano niya pinalulugdan ang mga kababaihan, kagaya ng banal na Santa Maria, kung gaano siya nalugod, at kung gaano niya ito minahal at pinagpala maging kaisa sa pagtubos ng sangkatauhan, kung saan ay yung mga kababaihan, in spite of those na naging pagkakamali ng lalaki ng iba, nagpagpo siya ng demonyo, ay hindi nagbago pa rin ang pagmamahal sa kababaihan. At kagaya nga ng kay Banal Santa Maria, pinakita niya na sila ay hindi lamang hindi sila mahina sa tukso ng demonyo, kundi sila na nagbubuli sa kapahamakan, sa mga tao, kundi naging instrumento sila na kaligtasan ng mga kababaihan. So ganon niya pinahalaga ng kababaihan. Mula dyan sa Banal na Santa Maria, sa kanyang propeta,
buhay. Narin pa siya, ang ating Santa Maria sa pagbibigay buhay sa katapuhan. Wala doon kamali na naging sila nagamit ng demonyo para magkaroon ng kamatayan ang mga tao. Ngayon, ay ginubayan ng Panginoon Diyos ang lahat, ng mga kalalakihan, sa loob ng pagpapamilya, mamahalin ng mga lalaki yung mga babae. Huwag silang pagmamalupitan. Kaya yung mga kalalakihan, sa pag-aasawa, hindi yung maasawa yan, huwag niyong pagmamalupitan ng mga babae yan at mahalin niya sila kung sila yung ito, magkasintahan pa na kayo. Ngayon, kung paano naman tayo makikitungo sa ibang tao, yung mga nanay hanggang sa kabataan, respeto natin sila. Ito, pakitunguhan natin yung mga matatanda na parang nanay, yung mga kabataan ay pakitunguhan natin sila na parang mga kapatid. So, mula bata hanggang pinakamatanda, bibigyan natin sila ng respeto ng pakitungo. Yan ang isa ba na lang yung Diyos wala dyan sa mabuting balita na pakitungo natin sa mga kababayan. But definitely, hindi lamang yan ang partikular. Sapagkat yung buong gawain ng mabuting balita ay gabay sa lahat yan, lalaki yung babae, na mamumuhay tayo ayon sa mabuting balita. Kaya all, aral sa lahat yan, hindi sa lalaki lang, hindi sa matalino lang, hindi sa limod lang, kundi kay aral sa lahat na kung paano mamumuhay ang sangkatauhan para karoon ng kaligtasang spiritual at mamuhay tayo ng banal, mabuti. Sa ngayon, kung tayo mamumuhay ng buti o kung tayo sama-sama mamumuhay ng buting balita, paraiso ang mamumuhay natin. Bagamat hindi nga mayroong masamang tao at pinag-iiral nila yung kanilang kalipitan kasama at itong marami na ating yan. Ngayon ay kahit ganun sila ay yung gabay ng banal na Panginoon Diyos ay patuloy na ginagabayan niya ng mapayapa yung lahat para sila ay makapagbago. Mula nga sa banal na Panginoon sa Kristo ay tinatawag nito. At nung una mayroong ibang panuntunan ng ating banal na Panginoon Diyos at nagawa nga niyang gunawin noon yung mga tao dahil nasa balakasan na ang sumunod lang sa kanya ay yung yung sa barko, sa pagbaha. So ilang anak sunod na pamilya sa kanila, mula tayo ng muli. But tayo ay binigyan ng pagkakataon ng banal na Panginoon Diyos mula kahit Panginoon. Iniligtas niya tayo sa kampo ng mga yung kamatayan na ay pinagulot ng pagpanulog pa sa atin ngayon ay ganyan na isang banal na Panginoon Diyos na mamahalin natin ng mga kapabayan sapagkat mahal ng Diyos yung mga kapabayan. Pero siya, walang tinatanong ang banal na Panginoon Diyos. Pero siya doon sa babae at lalaki. Marami na mga gawa. At ganyan yung dapat ng lipunan na kalalakihan na kung paano tayo respeto at pakikitungo sa mga kababayan. Ngayon yung mga kababayan ay ganyan maunawain kung gaano kayo pero minamahal ang Panginoon at paalala ka tayo ng banal na Panginoon na binigyan niya ng napakalaking kahalagaan at parte sa mundo para mabigyan ng buhay at kaligtasan ng lahat. Kaya ganun ating banal. At yung mga pamalaan ay sa gabay ng banal na Panginoon Diyos mula dito gabay sa mabuting balita fairly ay hindi natin yung fair na dapat ang mabuti gayon din para sa mga kalalimutan at dapat yung ating mga kapamalaan iba't ibang kapamalaan ay imulat hindi lamang sa pagpapatupad ng mga karapatan ng tao at batas para sa mga unang kababaihan dapat na bigay sa mga kababaihan sa kanilang pamumuhay ay yung pamalaan ng pagpalaganap ng pagmumulat sa lahat para yung fairness na naipamanala ng Panginoon sa kababaihan at karapatan ng mga kasi mayroong ibang kapamalaan mayroong ibang lahi even in the family iba yung sa babae so
So ngayon ay siyempre bilang Kristyano Katoliko, gabay sa mga pamahalaan. So ganon pagmamahal ang banal na Panginoon. Bagamat yung iba mga relihiyon naniniwala doon sa ganong klase ng pamamalakad. So ngayon may pamahalaan na dapat ay magabayan or para yung karapatan ay kanilang iunan. So yung mga bawat mga relihiyon ay hindi natin pag-uusapan ang tungkol sa mga pagtrato sa mga kababaihan, lalo na tinitingnan din natin dapat yung kanilang mga karapatan. At yung mga kapamahalay, ganoon din pagkakaisa sa buong mundo, ang bibigay dapat yung karapatan ng mga kababaihan, and through that ay nagagabayan siya. So kasi yung ibang pamahalaan ay kagaya ng Pilipinas, so mas mayorya, kahit universal yung demokrasya natin, so mayorya mga naniniwalang Kristiyano Katoliko ang doon yung pamahalaan papatakbo niya. But mayroong mga ibang mga pamahalaan ay puro mga ibang relihiyon ang papatakbo. So ngayon, for that majority na nagpapatakbo ng pamahalaan, so iba yung pagtingin ng babae para may iba silang mga kultura or from the religion din, para ganun ang pag-aaral. Sa alalan ay yung interventionity at yung bawat mga pamahalaan ay dapat ay implement, and yung interventionity makatulong para diyan sa pananaw na yan. At siyempre lahat ng mga kababaihan ay dapat magkakaisa para ma-realize yung mga karaniwan, karapatan na kanilang dapat na sa buhay, at wala dyan sa gabay ng Panginoon Diyos ay ganun niya minamahal. At yung lamang kababayan niya, isa pang kalalang mabuting balita, it should be fair for everybody. Ngayon, at yung mga kababayan, sana kayo ay manampalataya ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos, upang sa gayon ay kayo magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual. Yung mga kababayan kayo ay yung mga kababaihan, kayo ay manampalataya parang sa banal na Santa Maria. Isa sa mga partikular na hemplo ang banal na Santa Maria, ano natin parang nampalataya sa Panginoon sa ating ginagawa. Kundi ang Panginoon sa Kristo ang example natin sa lahat kung paano tayo magsasakripisyo o susunod in faith to God. So yun, at sana ay nagabayan mo naman kayo ng the Bible evangelization sa inyong kaligtasang spiritual, at magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa inyong spiritual na paniniwala at practical na pamumuhay yan, at particular sa mga kababaihan sa kayo ay naliwanagan kung gaano kayo kamahal ng Panginoon Diyos, at kayo manampalataya yan, at sa practical nyo yun ay ngayon ay doon sa muli ay maliwanag tayo ay patuloy na nanampalataya ng kaliwanagan ng Banal Santa Maria, na patuloy tayong samahan ng kanyang kaliwanagan sa pagbabahagi ng Panginoon. Hindi lamang sa araw na ito, kundi sa entire na ating pagbabahagi ito ay ang mundo mula sa Bansang Pilipinas ay sa Banal Santa Maria at maliwanagan sa pamumuhay. Not just today that Mother Mary would like us in evangelizing or evangelyo sa pag-Kristoses, pag-share ng Panginoon. But in the entire guidance of God, doon na kabayan tayo ng kanyang kaliwanagan in our life sa ating pagbabago. Not just today. At maliwanagan ng lahat, at ito naman sa Pilipinas, at kayo ay may kaya at sa Interfaith Unity, kayo ay patuloy na hinihikayat ng The Bible Evangelization sa pagkakaisa
tayo ng kanyang iba't ibang pagpipilagro sa ating pag-ibanghelyo at paggabay partikular sa kapamanan ng pangkalahatan, maging sa kapamanan sa tayo ng kanyang kanyang kapangyarihan sa ating pagbabati at yung kapamanan ay maramdaman. Paggabay ng Panginoon Diyos sa ating kapangyarihan at paggabay niya ng kaliwanagan dito sa ating pinagdidig. But ang araw-araw natin sa buhay na maliwanagan yung pamalaan at milagro ng ating banal na Panginoon Diyos Panginoon sa kapiban ng Espiritu Santo sa kanilang mabuti sa gawain ng mabuti. At yung mga kapamalaan, yan, kayo ay maliwanagan ng banal na Panginoon Espiritu, banal na Espiritu Santo, ang mabuti balita. Tugunin ninyo yung kayo ay mamahala ng mabuti at will. Tugunin ninyo yung karapatang patawad at bayaran ng patas. Ngayon, yung mga yan, makikinabang ng lubos sa inyong mabuting pamamahala sa gabay ng mabuting balita. Sila ay magkaroon ng kapayapaan sa pamumuhay at kaunlaran. Patas ng usisya, hindi sila maagrabyado, ligtas sa mga sa inyong balita. At lalong lalo na sa pananampalataya sa Panginoon Diyos sa mga taong ay puprotektahan sa kanilang ginagawa from your own kapangyarihan ng Diyos. Lahat, siyempre yung pananampalataya sa Panginoon Diyos is sa kanyang kapangyarihan gabay na ligtas natin tayo sa magandang hapon sa inyo lahat at gagawin. Muli, sana ay pagsabayan kayo, pagpalain at protektahan ng Panginoon Diyos ang lahat